Marcus POV. Nang makita ko si Cass ay gustong-gusto ko siyang yakapin. Pero pinipigilan ko ang aking sarili dahil nasa harapan namin si Brian. Hindi ko rin mapigilang makaramdam ng galit habang nakatingin sa kanila na magkahawak kamay. Gustong-gusto kong bugbugin si Brian habang malambing niyang kinakausap si Cass. I need to control myself. Ayokong manakit sa kanila dahil may mga bata kaming kasama. Tito, do you know how to make it? Napatingin ako kay Carl habang ipinakita niya sa akin ang kanyang laruan na robot. Nginitian ko rin siya dahil ngayon lang niya ako kinausap. Yeah, I know this and it's so easy to transform. Wika ko habang kinuha ang kanyang laruan. Wow, you're amazing, Tito. Our daddy can't do that because she like to play doll with Andrea. Wika ni Brian habang tuwang-tuwa itong nanunood sa ginagawa ko. Hindi ko naman mapigilang ma-curious sa kanyang sinabi. At parang tama ang hinala ko kay Brian na isa itong bakla. Is your daddy gay? Tanong ko sa kanila na ikinakunot ng kanilang noo. Gay? What gay, Tito? Takang tanong ni Brian sa akin. Example, he like to play doll, he like to wear dress for woman, and he wear makeup. Like that. Paliwanag ko naman sa kanila na ikinatango nila. Yes, Tito. When Mom not here, Dad and I wear Mom's clothes and Dad put me makeup. And you know, Tito, Dad like you. Ngiting wika ni Andrea sa akin na ikinangiti ko rin. Dahil tama nga ang hinala ko. He's a gay. Pero bigla naman akong napatitig sa kanilang tatlo na masayang nakatingin sa akin. Hindi kaya anak ko sila? Bulong ko sa aking sarili. Kids, how old are you? Tanong ko sa kanila. Dahil posibleng mga anak ko sila. 3! Sabay nilang sambit. Damn, maybe there are my children. Shit, why did Cass hide this from me? Bro, kinukulit ka ba ng husto ng mga anak ko? Ngiting wika ni Brian sa akin. Bigla ko namang naramdaman ng inis sa kanya dahil tinawag siyang daddy ng mga anak ko. It's okay. Ngiting wika ko sa kanya sabay hawak ng kanyang kamay. Yeah, I need to do this to prove that he is really a gay. And he's not Cass' husband. Damn, naiinis ako sa tuwing iniisip na may asawa siya. Napansin ko naman ang pamumula ng kanyang pisngi kaya hindi ko mapigilang mapangiti. Tumayo ako at hinawakan siya sa kanyang bewang. At napansin ko naman ang kanyang pagkagulat. Why you do this, bro? Aniya habang hindi makatingin sa akin. You look so nice. Bulong ko sa kanyang tenga habang pinisil ang kanyang bewang. Ano ba naman yan, bro? Nakikiliti ako. Napakunot noon naman ako dahil hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Daddy, why are you talking like that? You want mommy to be angry with you? Napatawa naman ako sa sinabi ni Brian. He really looks like me. But his attitude is like her mom too. Yumukod naman ako at pinisil ang kanyang pisngi. You're really cute, baby. Wika ko sabay halik sa kanyang pisngi na agad naman niyang pinunasan. Kaya lalo akong napangiti. You like to stay here? Malanding wika ni Brian sa akin na lalo kong ikinatuwa. If you don't mind, yes. Because I want to spend time with you more. Ngiting wika ko naman sa kanya na lalong ikinapula ng kanyang pisngi. Hindi ko naman mapigilang mapailing. Yes, you can. Wait, lilinisin ko lang ang guest room. Tuwang wika niya habang nagmamadaling umalis. Tito, Dad looks so happy because of you. Thank you, Tito. Napatingin naman ako dahil sa sinabi ni Andrea, kaya umupo ulit ako sa sofa. Do you love your dad? Kunot noo kong tanong sa kanya. Hindi ko rin mapigilang makaramdam ng inis at inggit. Dahil dapat akong tinatawag nilang daddy at hindi si Brian. Yes, Tito. Even he's tired of his work, he take care of us. And even mommy hurt him, he loves us. Aniya, bigla namang nawala ang galit na nararamdaman ko kay Brian dahil sa sinabi ng anak ko. Siguro dapat ko rin siyang kausapin at pasalamatan dahil sa pag-aalaga at pagmamahal niya sa aking mag-ina. But maybe if Cass did not escape, I can take care of my children. And I can't believe that she gave me 3. Ang galing ko pala. Natalo ko tuloy si Enrico. Tito, why are you smiling?
Takang tanong naman sa akin ni Andrea, kaya niyakap ko siya. I'm just happy, baby, because I met you all. And I'm so thankful that I have you and your brothers. Wika ko habang niyakap sila. Are you crying, Tito? Napailing naman ako sa tanong ni Vryle sa akin. No, I'm not. Wika ko habang pinunasan ng aking luha. Hindi ko mapigilang napaluha dahil sa tuwa. Dahil ramdam kong anak ko sila. At kahit hindi ko gawin ang DNA procedure, alam kong mga anak ko sila. Babies, your bed is ready. You need to sleep now. Napatingin ako kay Cass habang papalapit ito sa amin. Tinititigan ko siya pero yumuko lamang siya at hindi makatingin sa akin. Tito Marcus, you like to sleep in our rooms? Tanong naman ni Andrea sa akin. No, baby. I like to sleep to your mom's room. Wika ko habang nakatingin kay Cass na agad namang lumingon sa akin. Do you like my mom? You don't know that dad is like you. Wika pa nito habang nakakunot ang kanyang noo. She's really adorable. And if she doesn't know, she looks like Cass. Andrea, baby, come here. Tito is tired to carry you. Wika niya habang hindi pa rin makatingin sa akin. Nang makapasok ako sa guest room ay naabutan ko pa si Brian na abala sa paglalagay ng pabango sa buong silid. Oh, hi! You already here? Ngiting wika niya. Napailing naman akong nakatingin sa kanya dahil naka-boxer short lang siya at ang kanyang damit ay maikli. You know what? I like to Honey, what are you doing there? Pwede ba bilisan mo na, inaantok na ako. Napalingon ako kay Cass habang kunot noo itong nakapamewang sa harap ng pinto. Che, bruha talaga. Bulong pang sabi ni Brian na ikinangiti ko. Hanggang ngayon she didn't change. At ganun pa rin ang ugali nito. Maldita pa rin ang babaeng to. Don't worry, later you can come back here if she sleep. Bulong ko namang sabi kay Brian na ikinatango niya. Good night, Cass. Ngiting wika ko sa kanya na ikinakunot ng kanyang noo. Hindi ko namang mapigilang mapailing dahil kahit na ang laki ng kasalanan niya sa akin, palaban pa rin ito. Tingnan lang natin kung kaya mo pa akong labanan sa gagawin ko sa'yo. Ngiting wika ko naman sa sarili habang humiga. Lumipas ang ilang oras at hindi pa rin ako makatulog, kaya naisipan ko nang lumabas. Tahimik na ang buong bahay at siguro tulog na sila. Hindi ko naman mapigilang magtaka dahil kahit isang katulong ay wala sila. Hindi ko rin maiwasang mapahanga dahil marunong na sa gawaing bahay si Cass. At nakayanan din niyang alagaan ang 3 naming anak na hindi umaasa sa mga yaya. Pinuksan ko naman ang room ng mga anak ko at napapangiti ako habang tinititigan silang mahimbing na natutulog. For me, even they don't have numbers in their forehead, madali ko silang makikilala because they are different in their attitude. Si Carl ang pinakatahimik sa kanila at minsan lang nagsasalita. Lagi rin itong nakakunot ang noo. Hindi ko naman mapigilang haplusin ang kanyang pisngi. Even when he sleep, he really looked like me. Nakikita ko sa kanilang picture ko when I was a kid like them. Hinalikan ko naman sila sa noo at inayos ang kanilang mga kumot. Itinaas ko ang aking relong pangbisig at tiningnan ng oras, pasado 12:00 na ng madaling araw. Kaya alam kong mahimbing na silang natutulog ngayon. Nang maisara ko na ang pintuan sa room ng mga anak ko, ay agad ako nagtungo sa room ni Cass at Brian. Binuksan ko agad ang pinto, gamit ang susi na ibinigay ni Brian sa akin kanina. Napailing naman ako nang maalala ang kanyang sinabi na puntahan ko raw siya dito. Nang mabuksan ko na ito ay napahinto ako nang makita ang isang anino. Alam kong babae ito dahil maliit ang kanyang katawan. Hindi ko naman mapigilang mapangiti dahil madali ko lang siyang mailabas sa kanyang silid. Now you need to get back to your owner, babe. Ngiting bulong ko sa sarili habang tinakpan ang kanyang bibig at idiniin siya sa aking katawan. Shit, I miss her. I miss her so much. Cassandra's POV. Pilit akong kumawala sa kanyang pagkakahawak sa akin dahil napapansin kong patungo kami sa guest room. Gustuhin ko mang tanggalin ang kanyang kamay na nakatakip sa aking bibig ay hindi ko ito matanggal dahil sa lakas niya. Nang mabuksan niya naman ang pinto ay agad niya akong ipinasok sa loob. Marcus, ano ba itong ginagawa mo? Inis kong tanong sa kanya habang tumitig lang siya sa akin. What else? We will make our 6th baby. Ngiting wika niya na ikinabilog ng aking mata. Anong pinagsasabi mo? Kinakabahang wika ko sa kanya
habang naguhubad na siya ng kanyang damit. Bakit ka naguhubad? Anong gagawin mo? Gusto mo bang mabugbog ka ng asawa ko? Wika ko sa kanya na ikinahalakhak niya. Nababaliw na ba siya? Bakit siya natatawa sa sinasabi ko? Okay, just shout. I'm not afraid. Wika niya habang lumapit sa akin. Marcus, ano ba? Huwag kang gumawa ng Siniil niya ako ng halik sa aking labi habang pinupunit ang aking damit. Tinangka kong bumangon. Ngunit mabilis niya akong kinubabawan habang ang kanyang isang kamay ay ibinababa ang maikling short ko. You think you can escape me again? Madiin niyang wika sa akin. Marcus, please! Huwag mo na akong guluhin. Masaya na kami ng pamilya ko. Wika ko na ikinadilim ng kanyang muka. No, I want you back. Wika niya at agad ulit akong hinalikan sa aking labi. Tinangka ko siyang itulak. Ngunit lalo lamang siyang bumigat ang pagkakadagan niya sa aking ibabaw. Naging mapusok ang mga halik niya, habang ang mga kamay niya'y humahaplos sa aking balat. Gusto ko siyang itulak pero mas nanaigang init ng aking katawan. Namalayang ko na lang na tinugon ko na ang kanyang halik sa aking labi. Marcus, baka hinahanap na ako ni Honey. Wika ko sa kanya at agad niya naman akong tinitigan. Can you stop calling him Honey? Madiin niya namang sabi sa akin. Baliw ba siya? Honey naman talagang pangalan nun. Pwede ba? Umalis ka na. Ang bigat mo kaya. Wika ko sabay tulak sa kanya. Pero nagpapabigat ulit siya sa akin. Later, we need to do another round. Wika niya na ikinakunot ng aking noo. Are you crazy? Umalis ka na nga. Asik ko naman sa kanya. Did you forget that you still owe me? Sabi niya habang titig na titig pa rin sa akin. Anong utang? Takang tanong ko naman sa kanya na ikinangiti niya. You want me to chain you again, babe? Hindi ko naman mapigilang matakot dahil sa sinabi niya, kaya mabilis akong umiling sa kanya. Good. Now, drive me. Wika niya na ikinabilog ulit ng aking mga mata. Marcus, are you joking? Masakit pa kaya? Wika ko habang naramdaman ang init ng aking pisngi na agad niyang ikinahalakhak. Napahinto naman siya sa kanyang pagtawa nang marinig namin ang katok sa kanyang silid. Papa Marcus, are you still awake? Malanding wika pa ni Brian sa labas ng pinto. Kainis talaga ang baklang to. Sinasabi ko na nga ba may balak talaga tong gapangin si Marcus. Sinamaan ko naman siya ng tingin na ikinangiti niya. Anong nginingiti-ngiti mo? Singhal ko naman sa kanya habang wala pa rin siyang balak umalis sa aking ibabaw. Nothing. I thought you traded me. Aniya. Papa, buksan mo na to dahil wala pa si Cass. Wika ulit ng malanding bakla sa labas. Gustong gusto ko na siyang sugurin para sa bunutan. Nagtaka naman akong napatingin kay Marcus na tumayo at naglakad papuntang pintuan na hubad. Marcus! Madiin kong tawag sa kanya. Pero tuloy-tuloy pa rin ito sa pagbubukas ng pinto. Narinig ko naman ang pagbubukas niya ng pinto at ang pagtili ng bruhang si Honey. You want to join us? Dinig ko namang tanong ni Marcus habang binuksan ng malaki ang pintuan. Honey! Anong ginawa mo? Tilipan niyang wika habang nakatingin sa akin na nakahiga sa kama. Shut up, Brian! Madiin ko namang sabi sa kanya. Bakit mo ginawa sa akin to? Alam mong mahal ko siya. Bakit mo siya ginapang? Wika niya pa sa naiiyak na boses at hindi naman talaga siya umiiyak. Papa, ako naman natikman mo. Mas aray! Bruha ka, ikaw na nga ang aray! Sigaw niya pa nang sabunutan ko siya. Hindi ko naman alintana kahit nakabalandra sa kanilang harapan ng aking katawan. Dahil nakita na naman nila ito. Tumigil ka, Honey. Wika ko habang hawak pa rin ang kanyang buhok. Papa, tulungan mo ako. Sasaktan ako ng bruhang to. Iyak niya pang tawag kay Marcus, kaya kinaladkad ko na siya palabas sa guest room. Salbahe ka, ikaw palang may balak na gapangin siya. Asik naman niya sa akin habang nakapasok na kami sa kwarto. Che, tumahimik ka nga. Singhal ko naman sa kanya. Tumayo kang harian at kuhanan mo ako ng damit. Utos ko naman sa kanya at mabilis siyang tumayo at nagtungo sa wardrobe namin. Kaya napailing na lang ako sa kanya habang nakangiti. Che! Sigaw pa niya habang may dala na itong damit.
Cassandra's POV. Tanghali na nang magising ako at wala na si Honey sa aking tabi. Siguro pumunta na ito sa opisina. Napadaing naman ako nang tumayo ako dahil masakit ang aking katawan. Dahan-dahan akong tumayo at nagtungo sa banyo upang makaligo na. Nang makaharap ako sa salamin ay hindi ko naman mapigilang mapangiti habang nakatingin sa aking sarili. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa amin ni Marcus kagabi. His caresses and kisses were no longer the same as before, as vanishing. Pagkatapos kong maligo at mag-ayos ng aking sarili, agad akong lumabas. Nagtaka naman ako dahil tahimik ang bahay. At hindi ko rin nakita ang mga anak ko. Pupunta na sana ako sa kwarto nila nang makita ko si Marcus, kaya napahinto ako. Bakit nandito pa siya? Ang akala ko umuwi na ito. "How's your sleep, babe?" Tanong niya nang makalapit siya sa akin. Napapansin ko rin na kagabi pa siya tawag ng babe sa akin. Baka may binabalak na naman siya kapag nagpapauto ulit ako sa kanya. "Bakit nandito ka pa?" Kunot-no akong tanong sa kanya. Bigla naman akong nagulat nang tumawa siya ng malakas. "Why are you asking that? Of course you're here. That's why I'm here." Ngiti pa niyang wika sa akin. "Where is Brian? And our children?" Tanong ko sa kanya na ikinakunot ng kanyang noo. Napansin ko rin ang pagdilim ng kanyang muka. "I imprisoned them." Wika niya na ikinagulat ko. Anong sinabi mo? Marcus, nagbibiro ka ba? Bakit mo sila ikinulong?" Iyak kong tanong sa kanya dahil hindi ko akalain na kaya niyang gawin yun sa mga anak niya. Marcus, please, pakawalan mo sila. Please, wala naman silang kinalaman sa mga nagawa ko noon sa'yo. Please. Iyak kong pagmamakaawa sa kanya. Baka ano na ang nangyari sa mga anak ko. Why should I feel pity for them? Aniya, kaya lalo akong nag-alala sa aking mga anak. Baka takot na sila ngayon, lalo na si Andrea. Marcus, please, pakawalan mo ang mga bata. They are your children. Iyak ko pang sabi sa kanya. Wala naman akong nakitang emosyon sa kanyang muka. Kaya lalo akong napaiyak. Sinasabi ko na nga ba, hindi niya kayang mahalin ang mga anak ko at hindi niya ito tanggap. How can you be so sure that they are my children? Wika niya na ikinainis ko sa kanya. Baliw ka ba? Di ba ikaw lang ang minahal ko? At ikaw ang unang lalaking nakagalaw sa akin. Kaya ako tumakas dahil buntis ako. Alam kong hindi mo kayang tanggapin ang mga anak ko dahil galit ka sa akin. At ayaw na ayaw mo sa akin. Iyak ko pang sigaw sa kanya. Damn it. How can you be sure I don't like our kids? Sigaw niya na ikinaangat ng aking mukha sa kanya. Kasi... Hindi ko natapos ang sasabihin ko nang bigla niya akong siilin ng halik sa aking labi. You don't know how much I'm happy when I realize that they are my child, babe. And you don't know how much I miss you. Wika niya habang niyakap ako. Napansin ko naman ang pagyugyug ng kanyang balikat. Teka, umiiyak ba siya? Marcus, sambit ko sa kanyang pangalan habang pinunasan niya ang kanyang luha sa kanyang pisngi. Don't run again, babe. Please. I love you. I really love you. And I'm sorry if I hide it and I did not admit it to myself. Iyak niyang sabi sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang aking sarili na mapahagulgol. Akala ko hindi niya ako kayang mahalin. Akala ko diring-diri siya sa akin. Akala ko galit siya at paghihiganti lang ang gagawin niya. Pero mali pala ako. I can't believe that he loved me back. I hug him tightly while I'm crying. Dahil hindi talaga ako makapaniwala na sinabihan niya akong I love you. Let's get married, babe. Wika niya, kaya kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Seryoso ba siya sa sinasabi niya? Marcus, are you joking? Tanong ko sa kanya dahil baka nagbibiro lang siya sa akin. No, babe. And they are waiting to us now. Ngiting wika niya na ikinakunot ng aking mga mata. What do you mean? Takang tanong ko sa kanya. They are already waiting for us at church. Wika niya habang iginiya ko sa guest room. Anong gagawin natin dito? Kunot noong tanong ko sa kanya, pero bigla akong napahinto nang makita ang isang napakagandang wedding gown sa aking harapan. Kaya hindi ko napigilang mapaiyak ulit. Babe,
Can you stop crying? Wika niya habang pinupunasan ng aking pisngi. Sinamaan ko naman ito ng tingin. Sabi mo kanina ikinulong mo ang mga anak ko. Iyak ko pang sabi sa kanya. Dahil ngayon ko lang naalalang sinasabi niya, lagi niya talaga akong pinagluloko. You think magagawa ko yon? I love our kids, even I don't know they are my children. Aniya, bigla naman siyang nagulat nang hampasin ko siya sa kanyang balikat. Babe, why are you hurting me? Wika niya habang pinipigilan ang aking mga kamay. Bakit mo sinabi sa akin na ikinulong mo ang mga anak ko? Wika ko habang hawak na niya ang aking mga kamay. I just said that to make you admit, and even when I first saw them, I already felt something for them. Wika niya sabay halik sa aking noo. Come on babe, magbihis ka na. Kanina pa nila tayo hinihintay. Aniya na ikinatango ko. Lumabas naman siya dahil ang sabi niya ay may gagawin pa siya. May pumasok namang isang bakla pagkatapos kong magbihis. At ang sabi niya siya raw ang makeup artist ko. Kaya agad niya akong inayusan. Pagkatapos kong ayusan ay napatingin naman ako nang bumukas ang pinto. At biglang namilog ang aking mga mata nang makita si Mommy, Daddy at Carla. Kaya agad akong tumayo at tumakbo para yakapin sila. Sobra ko silang na-miss. Mommy, Daddy! Iyak kong sambit habang niyakap sila. Princess, why are you hiding our grandchildren? Tanong ni Daddy sa akin na lalo kong ikinaiyak. I know I become selfish to them. Ate, natatakot ka ba kila Daddy at Mommy? Tanong naman ni Carla sa akin sa mahinang boses. I'm sorry, Mom, Dad, little sis. I just became afraid. Ani ko habang umiiyak. Don't worry, anak. We are not mad at you. Especially you gave us cute grandchildren. Ngiting wika ni Mommy sa akin habang umiiyak. Don't cry so much, anak. Look, your makeup's gonna fade. Wika ni Mommy na ikinangiti ko. Ate, gusto mo akong mag-makeup sa'yo? Tanong naman ni Carla sa akin. Really? You know how to do that? Ngiti ko namang tanong sa kanya. Yes, ate. At akong nag-makeup kay Margie noong kasal niya. Tuwang wika niya pa sa akin. Carla, anak, you can't do that to your ate because she already had makeup. Wika naman ni Mommy. And Cass, anak, if you don't want your face looks like a clown, don't believe your sister. Wika ni Mommy habang humahalakak naman si Daddy. Hindi ko naman maintindihan ang kanilang sinasabi at anong ibig sabihin nila na maging clown. Dumaan ng ilang minuto ay sumakay na kami nila Mommy, Daddy at Carla sa bridal car. Ilang sandali pa'y narating na namin ang simbahan. Agad namang lumabas si Mommy at Daddy at pinagbuksan kami ni Daddy ng pinto. Unang lumabas si Carla at sumunod naman ako. Nang nasa may pintuan na ako ng simbahan ay agad itong bumukas. Hindi ko namang mapigilang mamangha sa loob nito dahil ang ganda ng pagkakaayos dito. Napapatinghala naman ako sa mga mahahabang kortina na kulay blue na nakalagay sa gilid ng aking dadaanan. Bruha! Napalingon naman ako at nakita ang nakasimangot na mukha ni Honey. Napapangiti rin ako dahil ang gwapo niyang tingnan sa suot niyang French blue tuxedo. Tche! Ang lawak pa ng ngiti mo, mga agaw ka. Sinamaan ko naman siya ng tingin dahil sa kanyang sinabi. Ate, bakit siya galit sa'yo? Tanong naman ni Margie na nasa kanyang gilid. Paano kasi wala siyang fafa? Wikang asar ko sa kanya. Fafa? Kunot noong tanong naman sa akin ni Margie. Ano yung fafa? Tanong naman ng kapatid kong si Carla. Napapailing naman ako dahil sa kainosentehan nilang dalawa. Ang fafa niya raw kinakain niya ang dick. Bulong naman ni Margie sa kapatid ko na ikinabilog ng kanyang mata. Hoy! Mga bruha, manahimik kayo kung ayaw niyong kainin ko ang dick ng mga asawa niyo. Wika naman ni Honey sa kanila, pero bigla naman silang sumigaw at tumakbo. Brian Lim! Sigaw ko naman kay Honey dahil sa kanyang ginawa.